Isang gabi ng walang kapantay na kasiyahan para sa mga pamilya at kabataan sa Luna Park ng Sydney ay nauwi sa trahediya ng 7 tao ang nasawi sa isang matinding sunog. Di naglaon, sumunod ang nakakagulat na mga paratang ng katiwalian ng pulisya, panununog at organisadong krimen. Ngayon, mahigit 40 taon na ang lumipas, umaasa ang mga autoridad na makakatulong ang $1 milyong na gantimpala sa mga pamilya na makahanap ng kasagutan sa nakakabahalang misteryo kung ano talaga ang nangyari noong gabing iyon ng 1,979. Ang Luna Park ng Sydney na may kakaibang arkitektura ay bukas na mula pa noong 1935. Libu-libong pamilya ang lumika ng panghabang buhay na alaala sa atraksyong may estilong Art Deco na may malalaking buhanga bilang gate. Ngunit noong Hunyo 1979, nagbago ang pananaw na yon matapos masawi ang isang ama, ang kanyang 2 anak na lalaki at 4 na kaibigan nilang nasa elementarya sa pinakasikat na ride ng parke. Ang Ghost Train ay isa sa mga tampok ng lugar. Ang 2.5 minutong biyahe ay gumapang sa maze na madidilim na lagusan na puno ng mga peking multo at halimaw sa bawat liko. 2 tao ang kasya sa bawat sasakyan na hugis maliit na tren, dinadala ang mga sakay sa 6 na raang talampakang dekuryenteng riles na puno ng nakakatakot na eksena, matutulis na liko at peking apoy. Ngunit bandang 10:00 ng gabi noong ika-9 ng Hunyo, may ilang sakay ang nakapansin ng totoong apoy na nagmumula sa eksenang peking apoy mga 3 kapat ng biyahe. Akala nila adventure lang kaya di na nila ito ni-report. 5 matalik na makaibigan mula Waverly ay sabik sumakay sa Ghost Train. Ito ang unang gabi nila lumabas ng mag-isa, walang bantay mula sa pamilya at talagang nag-e-enjoy ang mga binatilyo. Hindi nila alam na isa lang sa kanila ang makakalabas ng parke ng buhay. Sabi ng nakaligtas na si Jason Holman, sumakay ang 4 niyang kaibigan sa 2 karwaheng nasa unahan. Umupo siya mag-isa sa kasunod na karwahe at sabi niyang kahit sabik, may kaba rin ang mga lalaki sa pagsakay. Mahigit 30 sakay pa ang nasa mga karwahe, naghahanda sa nakakatakot na karanasan. Pinanood ni Holman ang pagpasok ng mga karwahe ng kanyang mga kaibigan sa pintuang may markang lagusan ng impyerno. Habang papalapit ang kanyang karwahe sa pasukan, bigla siyang hinila palabas ng isang tagabantay ng parke. Hindi agad napansin ni Holman ang senyales ng sunog. Naguluhan siya nang bigla siyang hinila ng tagabantay palabas ng umaandar na karwahe. Maya-maya nakita niya ang usok mula sa pasukan at nagsimula ang sigawan. Dahil walang sprinkler, mabilis kumalat ang apoy. Agad na trap ang mga sakay sa dilim habang nilamon ng usok at apoy ang Ghost Train. Naglabasan ang pasahero mula sa ride, ang iba'y sinisipa ang mga partitsyon, desperadong naghahanap ng labasan sa nasusunog na maze. Habang pinapanood ni Holman ang kaguluhan at apoy, nakita niyang lumalabas ang mga pasaherong natatakpan ng uling mula sa ride. Paulit-ulit nang bumabalik sa kanyang isipan ang sumunod na nangyari mula noon. Mga umaapoy at walang lamang karwahe ang lumalabas sa ride sa mechanical na rails. Hindi makita saan man ang 4 niyang kaibigan. Katabi ni Holman ang babaeng nagdadalamhati na may hawak na natutunaw na ice cream. Kalaunan ay malalaman na ang babae ay si Jenny Godson. Si Godson, ang kanyang asawa at 2 anak ay naglakbay mula Warren para sa isang bakasyon ng pamilya. Ito ang unang punta ng kanilang mga anak, 2 at 4 years old, sa baybayin at talagang nag-enjoy sila sa amusement park. Sa pagtatapos ng gabing iyon, may 4 pang natirang tiket ang pamilya at ginamit ito ng mga bata sa Ghost Train. Habang papunta sa ride, biglang nakaramdam si Godson ng kakaibang paghahangad sa ice cream, kahit hindi niya ito karaniwang kinakain. Sinabi niya sa pamilya na mauna na sa entrada ng ride at maghintay habang kukuha siya ng ice cream. Hindi niya alam na iyon na ang huling beses na makikita niyang buhay ang pamilya niya. Galing ako sa probinsya. Boba ako dito para makasama ang aking pamilya sa isang gabi. Parang gumuho ang buong mundo ko. Habang bumabalik siya sa Ghost Train, nakita niyang may usok na lumalabas mula sa ride, pero nawawala ang kanyang mga anak at asawa. Ikinuwento ng mga nakaligtas na pinalibutan ng apoy na abot 13 talampakan ang kanilang sasakyan pagdating sa labasan. Bigyan na diyap ang lugar. Maraming tao sa loob at labas. Umaakaw ang apoy at usok. Pakiramdam ko ay mabinunan nga ako at hirap huminga dahil sa katal ng usok.
Nasa baga ko pa rin ng usok, bigla talagang nagliyab ang lugar. Naglakasan ng loob ang staff ng Luna Park na pasukin ng apoy at makapal na usok para iligtas ang mga tao sa madilim na maze. Noong una, inakala ng mga staff na lahat ng sumakay ay nakalabas ng buhay. Pero nang lumabas ang mga walang lamang bagon mula sa tunnel ng tren, ibang kwento ang ipinakita nito. Agad rumasponde ang mga serbisyong pang-emergency, ngunit dahil kulang ang tubig sa parke, kinailangan nilang kumuha mula sa daungan, kaya nahirapan silang apulahin ang apoy. Nang tuluyang naapula ang apoy bandang alas 11:30 ng gabi. May natuklasan ang mga rescuer na kapanghilakbot. Nakita ang magkakayakap na labi ng pamilya ni Godson sa madilim na lagusan. Nakita ang mga bangkay ng 4 na magkaibigang taga Waverly sa ibang bahagi ng atraksyon. 13 taong gulang lang sila. Makalipas ang ilang oras, pinabulaanan ni Detective Inspector Doug Knight ang pangunahing investigador sa sunog, ang lahat ng kyora ng panununog. Kontento na kami na ang sunog ay sa anyo ng depektong electrical sa gusali. Inutusan ni Inspector Knight ang demolition at paglilinis sa lugar ng ghost train at siya rin ang nagbantay sa pagwasak ng mga natitirang guho. Wala pang kalahating araw matapos mapula ang sunog, giniba ito gamit ang bulldozer at inalis ang mga guho. Ang mabilis na paglilinis ay taliwas sa tamang proseso ng pulisya na dapat naglagay ng harang matapos alisin ang mga bangkay para hindi masira o makontamina ang ebidensya. 2 araw pagkatapos ng trahedya, bumisita ang ina ng biktima sa lugar ng pagkamatay ng anak para mag-alay ng bulaklak. Ayon sa kanya, wala man lang crime scene tape o kahit mga pulis sa lugar. Naisip niyang kakaiba na ang natira na lang sa ghost train ay ang sahig. Kahit ganon, nanindigan pa rin ang pulisya na depektong electrical ang sani ng sunog. 3 taon sarado ang Luna Park matapos masunog at muling nagbukas sa bagong pamunuan noong 1982. Para sa marami, hindi ka panipaniwala na depektong electrical ang sanhi ng sunog. Bakit sila ganon katinding naniniwala na panununog ito? Noong 1977 taon, bago ang nakamamatay na insidente, nagbabala ang mga bumbero sa pamunuan ng Luna Park tungkol sa panganib ng kahoy na lagusan ng ghost train. Ikinabahala na walang mga ilaw pang emergency o mga karatulang labasan. Hindi rin sinunod ng parke ang babala na maglagay ng sprinkler system at magdagdag ng hose reel sa loob ng ride. Pagsapit ng Mayo 1979, wala pa ring hakbang sa proteksyon laban sa sunog at binigyan pa ng dagdag na 12 buwan ang mga operator para sa mga pagbabago. Makalipas ang ilang linggo, nagkaroon ng sunog. Ayon sa isang fire inspector na nagsuri sa tren noong 1977 ang loob ng ride ay parang isang maze at dahil sa itim na pininturahang kahoy, mahirap makita kahit bukas ang mga ilaw. Ayon sa kanya, pagsunod lang sa riles ng tren ang tanging paraan niyang makalabas sa maze. Pagkatapos ng 9 na linggo, sinabi ng investigasyon ng coroner na sanhi ng trahedya ang itinapong upos ng sigarilyo, kakulangan sa ilaw at palatandaan, at madilim na maes na lagusan. Natuklasan ng coroner na nabigo ang Luna Park sa tungkulin nitong pangalagaan ang mga bisita, ngunit hindi ito sapat para magsampa ng kasong kriminal na kapabayaan. Ayon sa investigasyon, ang 7 namatay ay dahil sa carbon monoxide poisoning at mga paso at itinuring itong aksidente. Kalaunan ay lumabas na walang ebidensya na sumusuporta sa mungkahing iyon. Ayon sa mga ulat, may ilang karatulan ng pagbabawal sa paninigarilyo sa ride. Bukod dito, walang pasaherong nakakita o nakamoy ng usok ng sigarilyo noong gabing iyon. 8 taon ang lumipas, noong 1987, nagbukas muli ng investigasyon ang National Crime Authority tungkol sa trahedya. Kahit walang bagong ebidensya, nakita ng mga otoridad na kulang at di epektibo ang dating investigasyon. Abutin pa ng 34 na taon bago makakuha ng malinaw na sagot ang mga pamilya ng mga biktima tungkol sa nangyari noong gabing yon ng 1979. Nadiskubre ni Carl Meldrum hana ang maraming seryosong kakulangan ng pulisya sa investigasyon. Kasama dito ang nawawalang pahayag ng mga saksi, kahina-hinalang paglilinis sa pinangyarihan ng sunog at pagkakasangkot ng mga kahina-hinalang tauhan ng kriminal na mundo. Ang kanyang pananaliksik ay sinuportahan at pinagtibay ng mga dokumentong hindi pa nakita noon at mga naitalang panayam ng artistang si Martin Sharp. Si Sharp na muling nagpinta sa ikonikong lakatawang muka ng Luna Park ay hindi kailanman naniwalang aksidente ang sunog.
Ilang mga saksi ang nagsabi sa pulisya na naamoy nila ang napakabilis magliyab na kerosene, isang uri ng paraffin, malapit sa pekeng fireplace sa loob ng ride na sinasabing siyang pinagmulan ng apoy. Hindi kailanman inimbestigahan ng pulisya ang mga ulat na ito. May mga saksi ring nagsabi na may grupong kahina-hinalang mga lalaking nakabihis na parang mga biker sa paligid ng ghost train nung sunog. Sinabi ni Les Dowd na binatilyo noon sa pulisya na narinig niyang pinag-uusapan ng grupo ng mga biker na nakamaong ang pagbuhos ng kerosene at pagsindi gamit ang posporo. Sabi ni Dowd, narinig niyang may nagsabi ng tanga ka sa ginagawa mo bago tumakbo palabas. Ayon sa maraming saksi, pakiramdam nila na pilitan o tinakot sila ng pulisya na baguhin ang kanilang kwento kaysa sa totoong nakita nila nung gabing iyon. Mas nakakatakot pa ang mga paratang ng korupsyon sa pulisya na nagsangkot kay Doug Knight, ang pangunahing investigador sa mga sindikato ng krimen. Pinaniniwala ang fixer si Knight na tumatanggap ng pera mula sa kriminal para manipulahin ang investigasyon. May bagong ulat mula sa matataas na opisyal ng pulisya ng New South Wales na nagsasabing si Abe Safran, kilalang Mr. Sin, ang nag-utos ng sunog sa ghost train. Motibo niya, mahalagang lupain sa tabing dagat. Lalong tumindi ang mga aligasyon ng ibenta ang Luna Park matapos ang sunog sa isang kahina-hinalang mamimili na konektado sa pamilya ni Safran. Napatunayan din sa investigasyon na panununog ang pangunahing paraan ni Mr. Sin sa pag-atake sa mga komersyal na ari-ari ang gusto niyang angkinin. Si Doug Knight bilang fixer niya ang tumulong para makalusot siya kahit sa kasong pagpatay. Namatay si Saffron noong 2006 makalipas ang isang taon, ibinunyag ng kanyang pamangkin sa Sydney Morning Herald na ang tiyuhin niya ang may kagagawan ng sunog sa ghost train, ngunit walang dapat namatay. Ayon sa kanya, sinadya ang sunog para makuha niya ang kontrol sa lease ng parke para sa sarili niya. Kinabukasan matapos ang panayam, hiniling ng pamangkin na huwag ilatala ang kwento at kalaunan ay itinanggi rin niyang siya ang nagsiwalat ng mga impormasyong iniugnay sa kanya kahit na naitala ang panayam. Noong Abril 2021 formal na hiniling ng state coroner sa mga awtoridad ng pulisya ng New South Wales na muling suriin ang lahat ng ebidensya kaugnay ng sanhi at pinagmulan ng sunog pati na rin ang mga pangyayaring nakapaligid sa mga pagkamatay na dulot ito. Pagkatapos, noong Hulyo 2021, inihayag ng ministro ng pulisya na muling bubuksan ang investigasyon at nagbigay ng 1 milyong dahilan para lumantad ang mga tao na may bagong impormasyon. Masaya ako na nag-alok ang gobyerno ng $1 milyong na gantimpala dahil nararapat ito sa interes ng publiko sa investigasyon. Dahil sa paglipas ng panahon, mas nahirapan kaming kumuha ng ebidensya. Kaya nananawagan ako sa publiko. Kung may alam sila, kahit na ipasa na, pakiusap bumalik sa New South Wales Police at ibigay ang anumang impormasyong may kaugnayan sa insidenteng ito. Malugod na tinanggap ng mga pamilya ng mga biktima ang muling pagbubukas ng investigasyon, umaasa ang mga bagong lead ay makakatulong sa kanila na makamtan ang kapanatagang matagal na nilang kailangan. Ngunit matapos ang mahigit 4 na dekada, nakakadismayang isipin na maraming ebidensya at testimonya ng mga saksi ang nawala dahil sa katiwalian sa pinakamataas na antas at pagkabigo ng sistemang dapat nagpoprotekta sa 7 biktima. Ngayon, may gumaganang inayos na ghost train sa Luna Park. Bago matapos ang episode, bibigyan ko kayo ng patikim sa dokumentaryo natin sa susunod na linggo. Siguradong ayaw niyong palampasin ito. Isipin mong maglayag sa bakasyon ng iyong mga pangarap pero biglang naging bangungot ito sa gitna ng dagat. Isa itong sakuna na nag-iwan sa mga pasahero na stranded, desperado at nasa mga kalagayang hindi mo maiisip. Panurin ang next episode kung interesado ka sa video na ito. Like at mag-comment kung gusto mo suportahan ang channel.